gracious and loving Heavenly Father, Lord, thank you so much for the privilege to worship you this Saturday. As we start to praise you, Father, we invite your Holy Spirit to be in the midst of us and forgive us for all our sins, particularly against thee, and thoughts and words and deeds, so that our praises will be acceptable in your throne of grace. Bless also the Father of the participants from Sabbath school to Sunday. Thank you so much for the blessings and healing our prayers. In Christ's name we pray. Amen. Kulang pala tayo ng lapel. Walang ano? Ano kaya nagit yung battery yun? Tingnan mo dun. Tingnan mo siya. Yeah.
Good morning and happy Sabbath po mga kapatid. Purihan ng Panginoon dahil marami po tayo ngayong umagang ito. So bago po ako mag-start, in-invite ko po kayo na samahan po kasi isang panalangin. Siyempre po. Panginoon ng Diyos ng Panginoon po sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagkakataon ng Panginoon po hindi ng pagpapagulit ng pasalamat sa inyo. Panginoon, nadalangin po namin na gabayan po kami ng itong Holy Spirit at samahan po kami ng itong mga angel. Hindi po ang mga kasama po namin nakapunta at di po namin kasama mga. Kaya ganawa ang muna sa bawat puso at isip namin. Patawag po Panginoon sa aming pagbubuhay at pasal sa inyo. Sa kaya po lang kami susunod. So, ang binigay po sa aking part ni Auntie Julie ay ano po, special feature po about sa evangelism. Alam niyo ba mga kapatid na hindi lang po, alam naman po siguro natin, na hindi lang po sa pag-share ng mga salita ng Panginoon kung paano tayo maging isang soul winner. Diba mga kapatid? Mas mahalaga po kasi ngayon sa panahon natin, nung nakikita tayo ng mga tao, kung paano tayo mamuhay na meron tayong Kristo, diba? Lalo po sa generation po ngayon, kasi ang mas tinitingnan nila yung actions natin kasi sa mga sinasabi natin. Kasi di naman mahalaga po sa kanila kung ano po yung sinasabi natin about sa Panginoon. May part po doon, siguro mga nasa 50%, pero 50% po nun ay tinitingnan nila tayo. Lalo na mga kapatid, pag tayo po ay nagsasalita, gumagawa, gano'n. Mas mahalaga sa kanila yon. Kaya dapat mga kapatid, ingatan po natin, lalo at hindi lahat ng nakakasama natin ay nauunawaan tayo. Kasi para sa kanila niyan, Adventist ka pa naman. Parang kina-compare nila na pagka-Adventist, ganito dapat yung ugali mo, ganito ka dapat manamit, ganito ka dapat kumilos, ganito dapat yung ugali mo. Alam niyo mga kapatid, i-share lang po ako sa inyo. Doon po sa amin sa province, si Lolo, kung sino man po nakakilala kay Lolo, kung alam niyo po kung paano siya mamuhay. Ano po, dati po kasi, ilang taon po kasi siyang naging kapitan doon sa barangay, doon sa amin, sa Calamamak, sa Baliestas. So, ayaw na po siyang patakbuhin ng mga anak niya kasi nga, parang maiwasan na din kung paano siya mas-stress. Kasi di ba matanda na siya, bawal ma-stress, bawal siyang magkaroon ng mga emotions. Kasi nga, iniiwas namin na magkasakit siya. Iniiwas mga anak niya na magkasakit siya. So, ngayon po, yun na nga ang plan. Hindi na siya tatakbo na kapitan. So, yung mga tao po doon, ayaw po nilang pumayag. Gusto nila na si Lolo po ay maging kapitan. Di ko po alam kasi di naman po ako palagi doon Di naman po ako everyday nandun sa probinsya. Pero alam ko po kung paano si Lolo mag-handle at kung paano siya sa family. So, siguro po ay nakikita ng mga tao doon kung anong klaseng pamumuhay meron siya at yung kanyang ugali or kanyang mga ginagawa. Kasi kahit hindi pa po siya kapitan, siya po nilalapitan doon ng mga tao. Kahit hindi pa siya kapitan, nilalapitan siya. Tay, pwede bang humingi ng bigas? Gano'n. Pwede bang humingi ng kahit isang taka ng bigas? Gano'n. So, siyempre si Lolo, bibigyan niya. So, ayun mga kapatid, siguro, sa mga ganong paraan ni Lolo, nakakapagdala siya ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam ko po na marami na pong star si Lolo sa kanyang
doon nag-start sa kanya yung mga Adventist, alam ko. Ang ganun. Siya yung, kaya nung namatay siya, ang daming, na kailangan umibig. So yun. Yun nga, na hindi lang po sa pananalita natin at pag-share ng gospel ng Panginoon, makakapag, evangelize sa ating mga nakasama o mga tao sa paligid. So, ito pa lang yun mga kapatid. So, ayun. Sino po ang nakakaalam dito ng ng empathy? Yan. Alam natin kung ano po yung empathy, no? Pagkakaiba naman, may similarities po ang empathy and sympathy. Yung sympathy, mga kapatid, parang lang siya, more on feelings. Pero yung empathy, ginagawan mo ng compassion. Parang ina-exercise mo yung sinasabi mo. Bawa, namatayan sila mamihan. Sinabi mo, nakikiramay ako. Hanggang doon lang hanggang doon lang yun. Sympathy yun. Pero kapag yung sinabi mo, nakikiramay ako sa inyo, tapos pinuntahan mo, tapos pinanalangin mo, yun, empathy yun. Nilalagay mo yung sarili mo doon sa nararamdaman niya, doon sa na-experience niya. Yun, mas lalo mo siyang naiintindihan, hindi lang sa sinasabi mo na nakikiramay ako, naiintindihan kita. Yun. So baka malito kayo mga kapatid, ha? Yung sympathy ay more on words. Yung empathy ay actions, tapos compassion. Yun. Yun, ha? So, the power of empathy. Bakit ito yung pinili ko, no? Lang po, kasi parang naiba lang mga kapatid, kasi maraming paraan kung paano tayo mag-evangelize sa mga tao. Wala lang, bigla lang pumasok sa isip ko kahapon na sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay, di ba? So, kailangan ng mga tao ng mga kasama nila na naiintindihan ako nitong tao na to, na may kasama pala ako sa paghihirap ko, ganon. Ang hirap talaga ng buhay, mga kapatid. Ang bigas ngayon ay 60 plus. At 55. Oo, yun, mga ganon. Ang hirap talaga ng buhay. So, kailangan, hindi lang po tayo puro, yun nga, katulad po ng sinabi ko kanina, na 50% yan, di nila i-absorb yung sinasabi natin. 50%, kailangan nila ng makakaintindi sa kanila. So, yun po. Meron po akong nabasang story na teacher siya, tapos meron siyang estudyante na kapag pumapasok po ay laging galit. So itong teacher na to ay nagtataka sa kanya, laging galit daw nagdadabog. Siguro ganun kang estudyante niya. Yun. Sa mga teacher siguro naiintindihan nyo itong yung experience ng teacher na to. May estudyante siya na pag pumapasok po ay laging galit, nagdadabog, tapos parang laging mainit yung ulo niya. So itong teacher niya ay nagtataka, bakit kaya ganito pinangalanan niya iba na lang yung pangalan natin. Kasi ang pinangalanan niya, Miss P, so pangalanan natin siyang Rose. So si Rose daw ay laging pumapasok na nagpagalit, tapos ang sungit, yung di mo makausap, nagdadabog sa school. So yung teacher niya, parang nababahala. Gusto man kausapin ng teacher niya na, bakit ka ba ganito? So yun nga. Pero ayaw ng teacher, parang naunaan siya na baka yung mangyari or baka lalo magalit. So lumipas yung mga panahon na pumapasok siya na ganun pa din. Ngayon, may isang pagkakataon na nagharap silang dalawa. Na nakausap niya yung estudyante niya na yun. So ngayon, nalaman niya na yung estudyante niya pala na yun ay iniisip lagi na bakit ko pa gusto pumasok? Wala naman akong damit na masuot. Wala naman akong bagong damit.
paulit-ulit yung damit ko. Yung damit ko, masikip. Masikip daw lagi yung sinusuot ng damit. Kasi nga, mahirap po sila, wala silang pera. Wala silang pambili ng bagong damit, sapatos. So kapag pumapasok siya, yun yung nasa isip niya. Na masikip naman yung damit ko eh. Ganon. Tapos, ngayon, yung teacher na yun, nauunawaan niya yung estudyante niya kung ba't ganun yung ugali. Okay, naintindihan ko na si Rose, bakit ganun siya pag pumapasok. Ikaw ba naman, papasok ka, masikip yung damit mo. Sino ba naman hindi mainit yung ulo mo, di ba? Tapos paulit-ulit. Tapos lalo niya pa naiintindihan yung estudyante niya nung nalaman niya na namatay yung lola niya. Kasi yung lola niya lang yung nagpapalaki sa kanya. So namatay po yung lola niya. Tapos yun nga yung buhay niya, mahirap. Tapos yun, lalong naintindihan ng teacher kung ba't ganun si Rose. Kung ba't ganun yung pag-uugali niya. Lalo niya pong naiintindihan, kaya pala ganito si Rose kasi kung ako din dun sa kalagayan niya, ganun din yung mapipili ko eh. Ganun din yung mararamdaman ko. Palagay nga dun sa bagong Yun yung doon na-feel para ng di balukot. teacher niya. Umalis na siya. So ganun no, mga kapatid, bago tayo mag-react sa tao, no? Kailangan pala intindihin anong history ng tao na yun? Bakit ganun siya? Bakit ganun siya magsalita? Bakit ganun siya? Lagi siyang galit. Siguro may malalim na dahilan kung bakit ganun nga siya. Kung bakit ganun siya. Kasi meron siyang mas matinding pinagdadaanan. So, mahalaga mga kapatid no, na bago tayo magsalita, bago tayo gumawa ng action dun sa tao na yun. Isipin natin, ako ba? Ako kaya yung sa posisyon niya. Sasabihin ko ba to? Gagawin ko ba to? No? Kasi ang mahalaga sa panahon ngayon, yun nga yung makakaintindi sa atin eh. Kasi mas mahalaga sa mga tao ngayon na makita yung Kristiyanong pamumuhay sa'yo. Kasi nga wala sila, hindi sila, sa dami po ng crusade natin mga kapatid, tsaka na Bible study na ginagawa. Na-experience ko din doon, no, na wala din talaga silang masyadong, di lang masyadong pinapansin sa sabi natin. Kasi nga, doon sila sa paano tayo mabuhay. Tingnan nyo, may mga times na may na-encounter ako na sinasabi ng ibang tao. Ay, Adventist pala to si bakit gano'n siya magsalita? Gano'n? Bakit gano'n siya magsalita? So, ayun, mga kapatid ko. Mas mahalaga sa kanila na dinadamayan sila. Na nararamdaman natin na kung anong nararamdaman nila. Kasi, sa ganung paraan mga kapatid, binibigyan natin sila kung kailangan nila eh. Sabi dito sa sabi po dito, ayan. Bakit po importante ang empathy? Isama mo siya? Sama ko lang sa Samsung. Siya lang. Ayun. Kasi daw po, kung naiintindihan natin yung isang tao, naiintindihan natin siya,